estudyante. So we can say 80% of the protesters na pupunta sa 21 will be like the students and Gen Zs, karamihan po, ano? Tama po ba ito? Ganun po ang inaasahan natin dahil batay na rin sa mga pagiging viral ng ating mga post tungkol dito sa magaganap sa Luneta, September 21, alas 9, at sa haba ng listahan ng mga performers, ng mga artista na nais ding makapagpahayag, umawit, bumasa ng tula dito sa ating gagawin sa Luneta, Oo. ay talagang masasabing mas ma-attract dito at mas pupunta ang mga Gen Zs. kabataan. Oo. Ito pong mangyayari dyan sa Luneta. Tama po, no? Alas 9 ng umaga. Sino-sino pong grupo ang kasama nyo rito? Siyempre, unang-una, yung isa sa mga nagpatawag ng meeting, yung dalawang grupo, no, Taong Bayan, Ayaw sa Magnanakaw at Abusado Network Alliance, o Tama Na, kung saan ako isa sa mga convener. At nandyan din ang Panatang Luntian at iba pang mga green groups kagaya ng Greenpeace, Green Party of the Philippines. No? Tapos, siyempre, kasama rin natin ang mga big formations na mas nauna pa, kagaya ng Movement Against Tyranny. At siyempre ang mga malalaking people's organizations sa ilalim ng Bagong Alyansa Makabayan, ang mga political blocs like Koalisyong Makabayan. I think may mga signatories din tayo from Mamamayang Liberal. At saka siyempre mga obispo ng Simbahang Katoliko, Iglesia Filipina Independiente, United Methodist Church, napakaraming church people, at hindi dapat makalimutan ang mga students dito sa bandang Taft Avenue, sa amin sa bandang De La Salle University, St. Scholastica, St. Paul's University, yung tinatawag namin yung formation na One Taft. Mga administrators, teachers, and students. At syempre, alam natin, ang mga estudyante ng state universities and colleges, no, nasimulan ng UP Diliman, no, yung pag-walkout sa kanilang klase. So sa Luneta, kasama rin natin sila sa September 21, 9 a.m. Hindi lang simpleng kasama. Isa sila talaga sa mga main organizers. Ito ating mga kabataan, ito ating mga estudyante. Wow. So we can say 80% of the protesters na pupunta sa 21 will be like the students and Gen Zs, karamihan po, ano? Tama po ba ito? Ganun po ang inaasahan natin dahil batay na rin sa mga pagiging viral ng ating mga post tungkol dito sa magaganap sa Luneta, September 21, alas 9, at sa haba ng listahan ng mga performers, ng mga artista na nais ding makapagpahayag, umawit, bumasa ng tula dito sa ating gagawin sa Luneta, Oo. ay talagang masasabing mas ma-attract dito at mas pupunta ang mga Gen Zs. kabataan. Oo. At syempre, Luneta, no, mas malapit to sa dormitoryo ng mga universidad dito sa bandang Maynila. Oo, nabanggit niyo po yung mga kabataan, even the performers. Ang dami ko po nakitang post from the rappers na pupunta dyan sa September 21 protest na yan. Meron po kayong ugnayan sa kanila kasi maingay pa po talaga sa social media itong protesta na ito. September 21 protest na yan. Meron po kayong ugnayan sa kanila kasi maingay pa po talaga sa social media itong protesta na ito sa mga kabataan. Paano po yung naging ugnayan nyo sa kanila? Sila po ba'y nagpresenta mismo na gusto nilang makibahagi dito? Tama po kayo. No? Natutuwa tayo na bago pa man tayo mag-reach out sa mga grupo, ay talagang sila na yung sumalubong. No? Maganda nga na meron tayong Facebook page at may mga mutual connections din naman. No? May mga nauna na tayong kausap na mga artista ng bayan kagaya ni May Paner, Wanna Change, no? At iba pa natin mga contact sa media. So nakatulong ito ng malaki para mabilis na makapag-usap-usap ang mga iba't ibang grupo, lalo na yung mga artists group na mahalaga ang papel, no, sa mga ganitong pagtitipon. Kasi lahat tayo aware na sa issues, galit na tayo sa issues. Diba? Gusto na nating pabuksan yung mga statement of assets and liabilities sila. Gusto na natin silang papirmahin ng bank secrecy waiver. Gusto nating isigaw na tama na, sobra na ang mga political dynasties na corrupt. So lahat ng yan, sinisigaw na natin. No? Itigil na yung mga ghost projects, na flood control projects na hindi natin napapakinabangan, ninanakaw lang nila ang pera. Pero ayaw rin naman natin na puro galit lang. So gusto naman natin kahit papano ay may saya rin, no? Yung mangyayaring pagtitipon, sama-sama, kaya pinagdadala natin ng pagkain ng mga tao, food to share, drinks to share. At yun nga, may iba-ibang parte ng programa, hindi puro speeches. Kasi yung speeches, alam na natin lahat yung issues, di ba? So ang hinahanap na natin, ano nang gagawin natin, anong aksyon ang gusto natin mangyari. Pagkatapos nito, titigil na ba dito? Sa tingin natin, hindi.